Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin, yung taga-Israel, lahat yan may warrant. Hanggang ngayon, wala pa sila sa ICC. Bakit? Bakit wala sila sa ICC? Ha? Oh, alam nyo kung bakit wala sila sa ICC? Ito, ipapakita ko sa inyo kung bakit wala sila sa ICC. So while the ICC is lauding its arrest as significant, the truth is that it goes to show how limited the international body's powers are. In practice, the court has little to no ability to go after its suspects. Oh, this ICC has little to none ability to go after its suspects. Wala talaga silang kapangyarihan because ICC, ano yan? Politika yan. Oo, besides, sir, doon sa abogado ng DOJ, unang-una sa lahat, papayag ka, taga-DOJ ka, papayag ka na ni walang isang kasong na-file kay Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, ibibigay mo siya sa ibang korte. So parang tinanggap mo na bobo yung ano natin, yung korte natin. Tinanggap mo na hindi natin kayang i-handle tong issue na to. Kasi dapat ikaw defensive ka dahil ikaw ay taong batas, taong korte, defensive ka. Wait, why ICC? No. We should file all these cases here in the Philippines. Whatever cases or whatever case was filed against the ICC or in the ICC, we should take it and file it here and then we try it here. Kapag nagkaroon ng hocus-pocus dito at yung yung korte natin dito namanduhan, ayun, saka kayo tumakbo dun. Di wala pang ang kasong na-i-file dito. Pumayag ka na i-file doon, na doon siya dalhin. Kaya nga sabi ko, sana ma-disbar lahat ito Sana lahat ng itong itong mga naabuso, sila Hanilet, sila PRD, yung grupo niya, mag-file ng disbarment case sa lahat ng mga abogado na nandito, kahit dyan kay Jean Pardo. Kasi abogado yan i-file nila na pucha lumabag sila sa sa protocol, lumabag sila sa batas. Meron nga silang ethics diyan. Si Larry Gadon nga na na disbar dahil tinawag lang niyang bobo yung mga Ito pa kaya pumayag ka na magmukhang walang silbi ang mga korte dito sa atin, Supreme Court, RTC, MTC, lahat ng trial courts, Court of Appeal. Parang walang silbi, walang kaso dito tapos pumayag kayo na ibigay sa ibang bansa yung kaso. Dapat pinilit nyo na yung kaso sa ICC makuha natin dito mag-file kasi umamin si Pangulong Duterte sa mga kaso diyan sa Quadcom. Ang sabi nga niya, file cases against me, file cases here. ICC, sa ano yan, dito muna tayo. Let's resolve it here. Kung makulong ako dito, kung mamatay ako dito, hindi ako mamamatay. Sabi pa nga ni Pangulo, you're gonna turn me over to the foreign? Tangina, pinangalagaan ko yung Pilipinas na hindi tayo pasukin ng mga foreign entity tapos ibibigay mo ako doon pag retire ko. Patayin mo na lang ako dito, di ba sinabi ni Pangulong Duterte? Bakla si Hindi niya na hindi nila ginawa. Bakit? Putang ina. It will make PRD a hero. Ito sinasabi dito sa balita na to, it's a toothless court. Wala silang capacity na i-impose yung kanilang sarili sa lahat ng bansa. Unless tarantado yung presidente mo. Unless gago yung bansa mo, unless walang kwenta yung bansa mo, magkakaroon sila ng kapangyarihan. Paano sila magkakaroon ng kapangyarihan? Ulitin natin tong sinabi dito So while the ICC is lauding its arrest as significant, the truth is that it goes to show how limited the international body's powers are. In practice, the court has little to no ability to go after its suspects, unless it has all pieces in a specific order, like in Philippines right now. Unless it all has the pieces. Ano yung pieces na yon? Una, baliw yung presidente. Pangalawa, kalaban sa politika. Pangatlo, ang lakas ng PDP laban. Pang-apat, mahal na mahal siya ng mga Pilipino, selos na selos ako. Kasi kahit saan ako magpunta rito, nangangawit na ako kakaganyan, hindi pa ako sinisigaw, binabalikan ng pagmamahal. Sa sobrang dami ko ng perang pinakawalan para mahalin ako ng tao, nabibisto na unti-unti yung kabubuhan ko. Those are the pieces na kailangan
para magtagumpay ang ICC. There were two other world leaders the ICC had issued arrest warrants against. Ayan, dalawa na yan. May arrest warrant. Pinamigay sila ng bansa nila? Hindi. Si Donald Trump may arrest warrant sa ICC. Binigay siya ni Biden? Kahit magkagalit sila ni Biden, hindi binigay ni Biden si Donald Trump because yari siya sa mga Amerikano. Why? Puta, Amerikano tayo tas magsasubmit ka sa ibang lahi. Papatayin siya ng mga kano. O dito sa atin. O di ba? Ganun ang nangyari diyan sa sa ibang bansa. Past 1 year, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu was accused of war crimes in Gaza on November 21st last year. And Russian President Vladimir Putin was accused of war crimes in Ukraine on March 17th, 2023. War crimes. Pucha, si Pangulong Duterte, drug war. Ginawa, si Ukraine, Vladimir Putin, ang ginawa niya, pucha, binomba niya ng binomba yung Ukraine, daming mga namatay, pati bata. Walang kasalanan tong mga to, ha. Ganon din si Israel, binomba niya yung Gaza, wala siyang pake, bata, matanda. Mamatay, wala akong pakialam. Matitindi yun, di ba? Hindi pa sila na, ito si Pangulong Duterte, sinong pinatay niya? Sinong namatay doon sa gera niya? Puta, puro kriminal. Puro tarantado, mangilan-ngilan lang yung nadamay na mga inosente pero hindi man sadya yun. Nakulong man yung mga pulis na tumrabaho sa mga yun. Marami naman na-dismiss na pulis. Ang dami rin namang buhay, hindi naman lahat namatay. Dami namang buhay na mga sumuko. So yung ratio, malayong malayo. So yung sinasabi nilang 20-30,000 na namatay, gago pati binangungot, nilagay nila dun sa sa listahan, di naman kasalanan ni Duterte. Yung basta lahat ng namatay within that period of time, lahat ng namatay na wala yung mga cold cases, yung mga walang, di alam kung sino pumatay, basta namatay na lang. Kumbaga lahat ng mga hanging ng mga kaso, pucha, sinama nila sa listahan. Binloat nila. Sa katotohanan, sabi nga, 3,000 lang talaga yung namatay. 3,000 dun sa operation yung legal na operation, 3,000. Pati yung mga sinalvage yung mga sinalvage na, hold upper ako, wag tularan. Tangina, sinisi nila lahat kay Duterte yun. Dahil daw, kasi nagbigay siya ng ng order na lahat ng kriminal patayin Ayan, tuloy. May mga, may mga vigilante na sa Pilipinas. Pucha, pati yun lahat dinamay. Yung iba naman doon, naglinis sa rangko nila. Limbawa ako, pulis ako, iskalawag ako, may mga tao ako, pinagbibenta ko ng drugs. Pag may nahuhuli akong drugs, pinapabenta ko sa kanila. Nung naglilinis na sa PNP, pinatawag ko lahat. Oli kayo, may meeting tayo. Pinagpapatay ko lahat yung mga tao ko na yun. Pinaglalagyan ko ng tape, nilagyan ko ng drug lord ako. Huwag tularan, di ba? Pinagtatatapon ko. Loose ends yung mga yun. Itinira ko lang yung sarili ko kasi ako yung amo Kumbaga marami mga sindikato naglinis ng hanay nila. Lahat ng mga hindi nila pagkakatiwalaan dahil nga matindi na yung crackdown ni Pangulong Duterte sa takot, pinagpapatay nila ng kusa yung mga tauhan nila. Na mga pusher din. Kasalanan ni Duterte yun. Kasalanan talaga ni Duterte yun dahil sa takot nila kay Duterte, pinagpapatay nila yung mga kasamahan nila. Pero hindi si Duterte ang pumatay sa mga yon because guilt is personal. Ang ina nyo. Mga gunggong. Why hasn't the ICC been able to move against them? The answer is simple. The ICC's hands are tied. And this is the case in most high-profile arrests warrants. It's just optics at the end of the day. It's just optics at the end of the day. It's just optics. Basta lang makapag-akusa sila sa mga world leaders pero naaresto nila, hindi. Check natin kay ChatGPT kung ilan ng conviction nagkaroon ang ICC. ICC number of conviction. Check natin ang number of conviction ng ICC. Meron ba? If you're looking specific, how many were convicted? In ICC. Mantakin mo
As of March 2025, ICC has issued 11 convictions and 4 acquittals. The ICC has handled 32 cases which involving multiple suspects. So, ang tagal na ng ICC. Ito pa lang yung ano nila. Ito pa lang yung kasong hinawakan nila. 41. The court has issued at least 60 warrants leading to detention of 21 individuals who have appeared before the court. Yung iba dito, terorista talaga. Halimbawa, yung mga terorista sa Africa, yan. Pero world leaders, yun. So, yun lang. Ganun lang ka konti. Effective ba to? Hindi effective ito. Magiging effective lang yung ICC. Kasi ganito yan. Kaya wala silang mga kaso. Kasi ang ICC supposedly, papasok lang yan sa isang bansa na bagsak na ang judicial system. Let's say, for example, wala nang functioning na korte doon. Sila yung magsisilbing korte para sa bansa na yun, sa mga kaso doon. So, wala talaga silang jurisdiction sa atin. Even if we have kahit na member pa tayo nila, let's say, for example, the fact na our judicial system in the Philippines is not broken, hanggat gumagana Supreme Court, lahat ng korte dito sa Pilipinas, wala pa rin silang jurisdiction sa atin kahit na member tayo ng ICC. Yun yung rule. Kailangan, itong bansa na to has no functioning judicial or has no functioning courts. Doon lang sila papasok. Gumagana lahat ng korte natin eh. So bakit natin sila pinabayaan? Bakit natin ibinigay yung presidente ng Pilipinas, dating presidente na kaya naman nating itry dito. Kaya naman natin yung mga kaso na yan, di ba? Yun ang problema. Rodrigo Duterte's arrest may seem like a big win for the ICC, but it only exposes the court's weakness. His detention was driven by Philippines politics. See, yan ang sinasabi sa ibang bansa. His detention was driven by Philippine politics. Yun ang tingin ng ibang bansa sa atin. Ang tingin ng ibang bansa sa Pilipinas, politika, at sa sobrang dumi ng politika natin, puta, ipinamimigay mo na yung mga tao mo. Walang kapangyarihan ang ICC. Walang jurisdiction ng ICC. Ang Pilipinas has working legislative departments. Hindi pala judicial departments. Bakit mo siya ibinigay doon? Gumagana naman yung korte dito. Alam nyo kung bakit? Dahil sa politika. At yan ang sinasabi ng international media sa atin. Bulok tayo, masyado tayong mapolitika, sinisira tayo ng politika. Sino ba ang namumulitika? Eh di yung mga politiko, putanginan nyo kasi. Pinagboboto nyo kasi yung mga yan eh. Not ICC's power. So it acts when the political landscape allows it. So it acts when political landscape allows it. But against world leaders like Russia and US? Against world leaders like Russia, the US, China, or Israel, it becomes a toothless entity. It becomes a toothless entity. Why? Because hindi sila papayag na panghimasukan sila ng international or different entity. Unlike sa Philippines, tayo pa ang gumastos. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.
Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipilit